Magandang buhay mga kaibon. Kumusta na po kayo? At ngayon na lang uli ako nakagawa ng aking video. At nung isang araw ay nagbasa ako ng mga comment sa aking ginawang video. At meron akong nakitang isang tanong ng isang aking followers and subscriber na si Regan Gastano. Yan, ang tanong niya ay yung Lodi, Baji at Parakit iisa lang ba? Yan, ayan ang tanong ni Regan Castano. Yan, sa aking isang video na in-upload. At sasagutin natin yan mamaya. At magpapatuka muna tayo ng bali binigyan ko pala sila ng ng cook rice and may kasama nga integra. Yan nga magandang kombinasyon sa kanilang katawan. Ang gamit ng kanin ay carbohydrates at yung integra 2000 naman ay ng immune booster. Yan, nagbibigay ng lakas sa kanilang katawan. Kaya nagbibigay ako niyan isang beses sa isang linggo or every 2 weeks. Yan, ako magbigay. Depende na lang kung gusto kong magbigay. Pero ang pagbibigay niyan hindi dapat na susobra. Yung tamang pagbibigay lang, kasi nga pagka medyo marami na silang kinain, syempre baka mapasama. Yun nga mga kaibon, bali ang pag-uusapan natin mamaya yung tanong ni Regan Castano na yung pagkakaiba ba ng Baji at Parakits, kung parehas ba itong mutation ng mga ibon. Yan, aalamin natin yan mamaya pagkatapos ng introng ito. Welcome back mga kaibon. Yan, pag-usapan na natin yung tanong ng aking isang followers at subscriber na si Regan Castano, na yung tanong niya na Lodi, kung parehas ba yung Baji at Parakits. Pag-usapan natin kung ano nga yung kung may pagkakaiba ba yung dalawang ibon na yun or merong ang pagkakaiba. Yan, pag-usapan natin ngayon yan. At bali itong sasabihin ko ay isang lang na aking ni-research. Yan nga, disclaimer na po sa mga makakapanood ng aking video. Ito ay base sa aking kaalaman na noon nag-umpisa rin ako. Bali ganyan din yung tanong ko sa sarili ko, na kung parehas nga lang ba yung yung Baji at Parakits. Kasi nga siyempre nakikurious din ako kung ano nga yung Baji, tapos meron din Parakits na yung dalawang ibon na yon. At iyon ay batay din sa pag-research ko. Yun, katulad nyo, nagtatanong-tanong, tapos titingin sa mga YouTube. Yun nga, at tatanong din ako sa mga matagal na rin na nag-iibon. Yun nga, at pag-uusapan nga natin yun kung ano nga yung yung pagkakaiba ba o parehas ba yung dalawang ibon na yun. Yun nga, at yun nga, ang Parakits ay at ang Baji ay iisang lang yan, iisang uri lang ng ibon, na ang pinagkaiba lang nila ay
mga sizes. Yan. Yun nga, balik nga tayo dun sa ano, yung sinasabi ko. Parehas lang yan ng parakeets. Yung budgie ay parakeets din po yan. Parehas din po yan kasi nakapasok sila sa tawag doon, mutation ng budgerigar. Yan, nakapasok po sila doon. Kasi nga maraming uri din ng mga parakeets. Ay nga yung tinanong niyo na yung budgie ay sa size nga lang talaga sila magkakaiba. Kasi yung budgie ay big size yan. At yung parakeet yun ay small size. Yan. Tsaka yung parakeets ay long-tailed bird yan. At yung dalawang yan ay pinagmula ng yung itong parakeets ay isang native na ibon na nagmula sa Australia at Amerika. Yan. At yung budgie naman ay nagmula sa sa Europe. Kaya nga ang tawag diyan ay Euro budgie. Yan, ayun ang tawag diyan na sa dalawang ibon na yan. Big size yung budgie at saka small size yung parakeets. Yan. At nakapaloob dyan sa mga mutation na yan at meron din yung mga ibang ibon na tinatawag din na nakapasok sa parakeets ay ang ayun nga yung mga tinatawag na parakeets. Ito yung small na bird na long-tailed, yung mga parakeets na tinatawag. Tapos meron din tayong Indian ringneck parakeets. Yan. Ayan yung Indian ringneck parakeets na makikita nyo at malaking size naman yan. At meron din tayong sun conure. Yan, nakapaloob din sa sa parakeets. Iba nga lang yung mga tawag sa kanila at nakapasok sila sa mga parakeets. Yan, katulad nung budgie. Yan, mga big sizes yan. Yun nga, kung mapapansin nyo, malalaking size nga yung budgie na yan. Ayan ay mas malaki kaysa sa parakeets na small bird. Yan. Yan. Kasi isang isang parang sa isang pamilya, isang buong pamilya na tinatawag na parakeets. Iba-ibang iba-ibang mutation ng mga ibon na mga long-tailed. Yun nga, yung sinabing parakeets ay long-tailed parakeets. Yan. Yung katulad ng budgies, yan. Yung long-tail yan, yung mahabang buntot. Parehas din sila ng parakeets. Yan yung nasa video, parakeets yan. Long-tail din yan. At kung ano yung itsura ng budgie, ganun din siya. Kaya sinasabing magkaparehas lang yan sila. At hindi lang sila yung sabi nga pamilya ng parakeets. Yun nga yung kagaling ng sinabi ko. Meron din na ibang klaseng parakeets na mas malalaking size kaysa sa kanila. Yan nga yung sun conure, Indian ringneck, at saka yung Euro budgie. Yan. Pero iisa lang sila. At magkakaiba-iba lang talaga ng mutation na sinasabi. Yan. Yun nga yung pinagmulan nga ng budgie na big size ay galing Europe. Kaya nga ang tawag sa kanya ay Euro budgie. Yan. Nakapasok sa budgerigar. Yan sinasabi. Yan, dito lang naman sa atin ang uso yan, yung pinagkaiba ng parakeets at saka budgie.
Yan. Ayan ang pagkakakilanlan natin dito sa Pilipinas. Pero sa ibang bansa yan, iisa lang yan. Kasi ang tawag dyan sa dalawang yan, budgie. Yan. Hindi nila inaano na pag maliit, parakits yan. Tapos pag itong malaki, budgie yan. Yan. Dito lang naman sa atin sa Pilipinas yan na ginagawa yan na, na iniba natin. Pero sa ibang bansa, parehas lang yan sila ang tawag. Budgie ang tawag sa kanila. Pasok sila sa sa ng budgie rigar. Yun nga, tsaka yung parakeet, nagmula yan sa sa native bird ng Australia at Amerika. At yung budgie ay nagmula sa Europe. Yun nga yun, Sir Regan Castano. Ayun nga, ipiniliwanag ko dito sa aking ginawang video na yung tanong mo na yung budgie at parakeets ay kung parehas lang. Opo, parehas lang po yan na mutation ng ibon na nakapasok sa budgie rigar. Yung dalawang yan ay parakeets na tinatawag. Ayun nga po mga kaibon, sana po naintindihan nyo po yung sinabi ko. Medyo lang po at magulo, pero kung intindihin po ay ang pinaka-summary po niyan, parehas po silang dalawang parakeets. Yan. Magkaibang size lang po, pero parehas silang parakeets. Yan po, Sir Regan Castano. Nasagot ko na po yung tanong nyo. At kung may mga tanong pa kayong pwede kong sagutin, gagawan ko na lang po ng video para mapaliwanag ko po ng mas maganda at maliwanag kaysa po dun sa ko-comment ko. Gagawan ko na lang po ng yung comment nyo ng video at para malaman din po ng ibang mga nakakapanood nitong video, ganun pala yung parehas pala yung dalawang ibon na yon ay parehas sa parakeets. Yun nga po, kung may mga katanungan po kayo na gusto nyo pong malaman, comment nyo na lang po sa mga video na aking ina-upload at gagawan po natin ng ng salaysay gamit ang video para mapaliwanag po. At sana po meron po kayong natutunan at kaalaman na yun ng dalawang ibon na yun ay iisang lahi, pamilya ng uri ng parakeets. At yun nga po, hanggang dito na lang po yung aking ginawang video sa inyo. At meron po sana kayo napulot na konting kaalaman about dun sa ibon na pag-usapan natin. At yun nga po, shoutout muna po tayo sa mga followers natin na sumusuporta at new followers. Yun nga kay Ibon, shoutout po kay Regan Castano. Yun po yung nagtanong sa atin. At shoutout kay Perdi Tenorio. Yan. Yung itong bagong natin si Loreto Imadin. Yan, at saka si Lovebirds at iba pa. Yan, maraming salamat po sa inyo at salamat po sa panonood ng aking mga video. Walang samang pagsuporta. At yun nga, kung may mga kakilala po kayo at kaibigan, kamag-anak na gusto rin pasukin yung pag-ibon, paki-share na lang po itong video kong ito. At may konti rin silang matutunan at may mga tanong na kung kaya kong sagutin about sa pag-ibon, ay bibigay po ako ng comment sa inyo. Sasagutin ko po lahat yan.
Patulong na lang po ng aking YouTube channel ng MBA Loop and Ibieri. Pa-like, share, and subscribe. At pa-click lang po ng notification bell para updated po tayo sa mga bagong ina-upload nating mga video. Opo, patulong na lang po sa inyo at maraming salamat sa walang sawang suporta at panonood. Pa-share na rin po ng mga video ko para marami po tayong mga kasamang manunod dito sa aking ibunan na MBA Loop and Ibieri. At patuloy po akong maghatid sa inyo ng mga tips at advice sa aking mga video. Yun nga po, hindi lang po mga lovebirds ang aking mga inaalagaan. Meron din po akong mga racing pigeon na aking mga inalagaan at syempre pangpalipas ng pagod at problema. At yun nga po yung sinatawag na stress reliever nating mga mag-iibon, na paggaling natin sa trabaho, pagod at titingnan natin yung ating mga alagang ibon, ay nawawala rin po ang ating mga pagod. Yun nga po, at sana po at meron din po akong konting may tulong sa inyo about sa pag-iibon. Yun nga po, at lalambing lang po ako sa inyo. Patulong na lang po ng aking YouTube channel, ang MBA Loop and Ibieri, na pa-like, share, and subscribe ng aking YouTube channel at pa-click na lang po ng notification bell para updated po tayo sa ating mga bagong video na aking i-upload. Maraming salamat po. Hanggang dito lang po sa inyo at maraming salamat sa panonood ng aking video.